Okay mga master, meron na naman tayo dito unit na problema. Nag-error daw dun sa loob ng P6, sa indoor P6. Yung error P6 sa error code natin is yung high pressure switch daw may problema. So ngayon, kung nandito tayo sa taas, kung makita mo yung high pressure switch, goods naman siya. Pero pag makita natin yung compressor, yan, high ampere siya yung compressor is stuck up. So alam niyo na siguro kung anong problema nito. Check natin tong kapasitor nito. Buksan natin. Okay, so yan, chinik natin yung kapasitor mga kamaster. Kung makita nyo, nasa 7 microfarad na lang siya. Yan 7 microfarad lang siya. Pero itong kapasitor ito is nasa 35. Yan, ito 35. So sira na tong kapasitor. Light natin ng bago. Hagis. Okay. So ito yung bago. Ito yung bago natin. 35 ipalit natin. Pero itong mga unit na ito mga kamaster, pwede ito siyang palitan ng 45 microfarad. Walang problema yun. Pwede 35, pwede 45 ito. Kasi itong 18,000 BTU, nakalagay yan dati is 45. Yung iba naman may mga unit din 35. Pero kung wala kayong 35, 45 meron kayo or 40, pwede yung ipalit dito. Walang problema yan. Okay, so nakabit na natin yung bagong kapasitor mga kamaster. Ito yung luma. Yan. So kabit na natin tong maandar yung outdoor fan. Kabit natin tong coil ng contactor kung aandar yung compressor. Okay, so maandar yung compressor. Makita nyo mga kamaster, hindi siya high ampere Hindi siya high ampere. Gumagana na rin yung compressor. Yan, malamig na yung suction nyo. Tsaka meron din ako i-share. Ayan, okay na siya mga kamaster. Nasa 5.9 siya. Dito nakalagay 6.9. So akit pa yan siya maya maya. Okay, so sa din pala mga kamaster, may mapapansin din ako pagka nag-check sila, nakabukas lagi yung yung ibabaw niya. Dapat isara lagi ito mga kamaster. Pag nag-check tayo ng amperahe or pressure, kailangan isara natin yung ibabaw niya para maayos yung higop ng hangin dito sa condenser tsaka yung buga niya. Kasi pag nakabukas kasi itong babaw niya, hihigop siya ng hangin dito sa taas, hindi nang galing dito sa condenser. So hindi natin makuha ng maayos yung amperahe at saka pressure ng unit. Okay, so yun lang. Pinalitan natin ngayon ng kapasitor kasi doon sa error code nakalagay doon P6 is high pressure switch. Pero pag doon ka magbase sa sinasabi ng sasakit talaga ulo mo, kasi okay naman yung pressure switch, kahit i-direct mo pa yun, mag-error pa rin yung P6. Kasi ang nangyayari nun, yung P6 na yun kasi, may mga unit talaga nag-error siya ng P6. Meron ding EC, pero parehas lang yan sila. Ang problema, tulad nun, nag-high ampere yung compressor, stuck up siya kasi yung kapasitor natin is weak na, wala na siyang starting, kaya ayaw gumana yung compressor. Tapos dun sa indoor unit naman, kasi nga meron yung coil pipe sensor, yun yung nagbibigay sa kanya ng signal na ibigay ko na tong error na to P6 or AC kasi wala akong nararamdaman na lamig dito sa pipe kasi yung compressor hindi umandar, para maprotektahan niya yung compressor, hindi tuloy-tuloy yung under compressor na laging nag-i-stack up, nag-high ampere. Ang mangyari kasi nung masisira yung compressor, maapektuhan. So kaya ganun ang trabaho dun na coil pipe sensor natin, kaya nag-error siya ng P6 at saka AC. So ito na naman sasabihin ko sa inyo, ito yung sinasabi nila na iba yung turo ng libro at turo ng karanasan. Yun yung sinasabi na, kasi libro, nakalagay sa libro A6 high pressure switch. Pero hindi naman pala ang problema doon, di ba? So mas okay din talaga yung sa experience natin. Pero hindi ko naman sinabi na mas maganda pa rin yung meron kang theory, meron ka ring actual. Kasi mas maganda magkasama yung dalawang yun. Yun lang, may mga time lang talaga na pag doon tayo nagbe-base lahat sa libro, sa sinasabi nila, sasakit din ulo natin. Kaya mas maganda din yun na may experience tayo. Okay, so yun lang. Marami nang magagalit dito. Huwag niyo ako ibas. So, bye bye.